the Word of God. Right? Pakinggan natin. Sino nakapagbukas na? Nabuksan mo na, Sister Nancy. Nalimutan ko yung pangalan yun sa tagal na hindi ko nakita. Hindi nakita ko na sila. At masaya ako at nakikita ko na yung mga kabataan natin. Sino kakambal natin? Pakibasa, Sister Alvi, ang aking tagabasa. Nakasano, Sister Alvi, para marinig hanggang doon sa likod kay Hector. Alright. Job 14:1. Pakinggan nyo. Ang tao na ipinanganak na babae ay may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Ano kakambal natin, Brother Romeo? Kaguluhan. Ang babae na nanganak, yung kanyang pinanganak, sino kakambal niya? Kaguluhan. Kaguluhan. Kaya ang mundo natin ay magulo, walang kapayapaan. Yung mga matataas na tao sa gobyerno na nag-aral ng mga matatalino, pa-English, sila pa ang numero unong kurap. Sino kinurap? Tayo ang kinurap. Pero may bigay na natin sa kanila problema nila yan, hindi problema yan. No? Pero ano sabi? Ang babaeng nanganak, ang kakambal ng pinanganak na tao ay kaunting panahon. Ibig sabihin, pinapanganak tayo na ang ating buhay ay maigsi. Hindi ka pa lumalabas sa sinapupunan ng iyong ina ay patay ka na. Meron namang iniluwal sa sinapupunan at saka siya mamamatay. Meron namang iluwal sa sinapupunan ng kanyang ina tumanda tapos namatay. Kaya ang sabi, ang buhay ng tao ay maigsi at kakambal natin, Sister Antoinette, ay puro kaguluhan, problema. Ganun pa man, meron tayong tinatawag na doktor sa kaguluhan. Alam niyo kung sino doktor natin? Si Jesus. God is the God of peace. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Mga kaibigan at mga kapatid, tayo bilang kinikilala natin ang ating sarili kabilang na sa mga Kristiyano. Tinatanggap niyo ba Kristiyano na? Yeah. Yes. Alam niyo ba sa meaning ng Christian? What is the meaning of Christian? Ang ibig sabihin ng Kristiyano at kasunod ni Kristo. We are followers of Christ. Nakasunod tayo. Kaya habang tayo'y sumusunod, Antinay, laging may sumusunod din sa likod natin. Tandaan yan. Once we claim as a Christian, sumusunod tayo kay Kristo, pero may sumusunod sa likod natin. And that is Satan. Si Satanas, hindi tayo lulubayan. Mga kaibigan, mga kapatid, meron tayong malaking problema. Sapagkat ang ating pagkatao ay hindi lamang hahay. Ano rin hahay? Lagi puro kasiyahan na lang. Yahay. Hindi. Hindi pagka nakaupo tayo, Sister Esther. Yahay. Christian na ako. Hindi ganoon. Ang sabi, tayong pinanganak ay laging kakambal natin ang kaguluhan. Ibig sabihin, lagi tayong may problema. Kaya ang tao na sa labas, walang ginawa. Punta ron, balik dito. Lakad uli ron, balik uli rito. Bakit? Inaayos ang problema. Tayo bilang Kristiyano, may problema rin tayo. Alam mo kung sino problema natin? Sarili natin. Sarili natin, kalaban natin. Totoo yan. Anong sabi ni Kristo? Ito, pakinggan nyo muna bago tayo lumating sa subject ko. Noong si Kristo'y kasama niya ang 12 alagad niya, kasama si Judas. Sino ba may pangalan? Nakarinig na ba kayong pangalan Judas? Wala pa, di ba? Ayaw nila yung pangalan. Ayaw nyo. Ayun to, si Jun. Hindi, Jude naman yun eh. Isa English, Jun. Maganda yung pangalan mo, English. Oo nga, maganda pa Magulat yung talaga. Jun. Di ba?
O, di ba? O, Dalawang Judas di ba? So, nakakawa tuloy na Kapatid Jod Okay. Ganda-ganda ng pangalan mo Okay. Alam mo, maganda yung, alam mo, merong Judas Iscariote, Judas Tadios, ano? Alam mo, maganda yung pangalan na yan eh. Kaya lang pinapalagay kasi natin masama kasi merong isang nagtaglay ng pangalan na yun na pinagkanulo si Kristo. Pero hindi ganoon, mali yun. Mali yun, no? Hindi porket ano eh. So, yun po mga kapatid, tayong lahat ay may kaaway. Hindi natin nakikita ang ating kaaway. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Nung si Kristo, pakinggan niyo ako, no? Nung si Kristo ay nakikipag-usap sa kanyang 12 anak, sabi ni Kristo, ipapako ako sa krus, humihin ako ng mga Hudyo at ng mga Romano. Lumabas yung maramang, sabi ng maramang, sino may pangalan Pedro dito? Pinaganda yung pangalan, Peter. 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 Pero sa Tagalog, ano yung Peter? Pedro. Pedro. Diba? Sabi ni Pedro na nene, hindi mangyayari sa iyo to, Panginoon. Sino papako sa iyo? Akong bahala. Ano sagot ni Panginoon? Hoy Pedro, ipagkakailamo ko ng ilang beses. 3 beses pag kilakot ng ano. Kaya nga yung sinabing, ipagkakalulumo ko ng 3 beses at 3 beses mo maririnig ang kilakot ng manok. Kaya si Pedro ay pinanganlang mananabong ng manok. Diba? San Pedro. San Pedro. Si San Pedro, yakap-yakap yung manok natin eh. Sister Esther, doon sa langit. Bakit? Kasi tumilaok yung manok. Pinagkaanulo niya si Kristo. Pagkatapos yan, sabi ng mga Romano, teka, kilala kita. Sino ako? Oo, di ba? Alagad ka nito. Hindi mo kilala yan eh. Walang maalaga niya ang Di ba? Di ba ba, nagkasalubong tayo. Natin eh. Ay, Ray, hindi mo kilala yan. Ano mararamdaman nyo? Di ba masakit? Tapos lumapit yung isa. Uy, alagad ka nito ah. Sila naman, kung kakilala yan eh. Nagmura. Nagmura si Pedro. Sino? Sino ba pala mura dito? Ayan. Di ba? Di ba? Ano sabi? Nung nagmura si Pedro, ano sabi ng mga Romano? Ay, hindi nga siya alagad kasi nagmura eh. Bakit? Kasi yung Kristo ito, hindi naman nagmumura eh. Pero nagmura ito, hindi ito alagad. Biglang tumilaok yung manok. Sabi niya, umiyak si Pedro. Tumakbo siya, patalikod, umiyak siya. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo ako. Sino dito ala Pedro? Matapang na Matapang, pero pinagkakaila si Kristo. Alam niyo, sa maraming paraan na mapagkailangan natin si Kristo. Di ba? Minsan, nung ako'y nasa Katoliko, may nagsermon lang, sabi ng pare, alam niyo, ipagkakailangan natin si Kristo. Sabi ko, ang labi na naman pare. Huwag tayong gano'n. Totoo naman. Nagpapasa ko ng Bible, maaari natin ipagkakailangan. Mga kaibigan, sapagkat ang title ng ating lesson ay malabo. Isa-share ko lang ng konti, ha? Lilinawin natin ito. Rachel, Arian, ready for ano ha? Ihanda mo yung iyong paglipat dyan. Mga kaibigan, ang title dito ako sa gilid. Ang babala ng Diyos, God's warning sa tinatawag na spiritual darkness. God's warning on spiritual darkness. Mga kaibigan, kapatid, ang mundong ito
ay namumuhay sa tinatawag na spiritual darkness. Kadilimang pang spiritual. Narinig niyo ba yung pinasa ni Tintin? Asan na si Tintin at si Rona? Asan na yung dalawa? Biglang nawala. Makasumamba na sa taas yan. Baba kayo rito. Pinasa ni Tintin ang Mateo, pakinggan nyo ngayon, Mateo 12:30. Pakibasa uli, Ate Albi. Pakinggan nyo ho, maigi to ho. Ito ay spiritual darkness, pag-aaralan natin, and this is a true story na makikita natin ngayon maaari sa buhay ko or sa buhay ng ibang tao. Pero wag natin pakialaman ang buhay ng ibang tao, pakialaman natin yung sariling buhay natin. See? Spiritual darkness, ang sabi ni Cristo, Sister Albi, please, 12:30 ng Mateo, pakinggan niyo po ito. Ito sabi, Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. napakinggan mo ninyo, nabasa ni Auntie Esther? Ang sabi, Brother Jude, pakiulit, Ang hindi panig sa ang hindi panig sa akin ay ano? Laban sa akin nung eleksyon. Kasi ito may karanasan sa Tagaytay. Pag hindi mo ako binoto, hindi ka sa akin. Kaya, Wala kang benepisyo pag ako nanalo. Di ba? Ganun ang politiko, Sister Pauline, Brother Romeo. Kaya ang sabi ni Cristo, ito ginaya ng mga politiko eh. Sabi ng Panginoon, ang hindi suma sa akin ay laban sa akin. Ang hindi nag-iimpok na kasama ko, siya ay ano, kakalat. Maliligaw ka na. Bakit? Hindi mo kasama si Kristo sa buhay natin. Di ba? Napakasaklat nun eh. Pero pag may problema tayo, lapit tayo kay Kristo. Pero pag nakantang na natin yung ano, ay diyan ka muna. So yun ang mahirap sa tao. Ang tawag doon ay spiritual darkness. Rian, please. Tignan na. Ako, teka muna ha. Sandali lang. Aayusin ko lang ito. Medyo